Good morning. It's coffee time with God. Amen. Hey, Our gospel reflection for today, woe to you, taken from Matthew 23, verses 27 to 32. Let us pray. Come, Holy Spirit, I need you. Come, Holy Spirit, I pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Oh, let your sweet healing power touch me and make me whole. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Jesus said, "Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You are like whitewashed tombs, which appear beautiful on the outside, but inside are full of dead men's bones and every kind of filth. Even so, on the outside you appear righteous, but inside you are filled with hypocrisy and evil-doing. Woe to you, scribes and Pharisees, you hypocrites! You build the tombs of prophets and adorn the memorials of the righteous, and you say, 'If we had lived in the days of our ancestors, we would not have joined them in shedding the prophets' blood.' Thus, you bear witness against yourselves that you are the children of those who murdered the prophets. Now fill up what your ancestors measured out." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. you appear righteous, but inside you are filled with hypocrisy. Ramdam ko talaga dito na galit talaga si Jesus. Kasi sa totoo lang, tatlong araw na niya to sinasabi na, woe to you, di ba? Tapos, ang napansin ko rin, talagang nakadirect siya doon sa mga taong nagli-lead sa tao, no? Sa mga parang teachers, kaya mga scribes, no? Yung mga heads, mga lay na siguro nagtatrabaho sa simbahan. So, yung parang may alam talaga kay God. Kasi, nakadirect sinabi niya yan, no? Yung mga kung sino talaga. Dahil sila, yung mga tao, yun yung doon sila susunod Kaya parang sinasabi ni Jesus dito, dapat tama ang itinuturo ninyo kasi merong nakatingin sa inyo. Kaso, tingin ng tao, parang ang ganda mo, pero yung sa kalooban mo, iba. So ito yung naka-address sa scribes and Pharisees. Tapos ang sabi mo nga, sila yung mga tao na binigyan ng authority to teach, Yeah. they appear righteous. Pero ang kalooban nila hindi yon. Hypocrite ang tawag sa kanila. Ang ibig sabihin ng hypocrite, yung iyong pinakikita sa labas is different from what you intend. So, ang madalas daw, sabi nga ni Father Reggie kanina, yung hypocrite, ang kanilang focus is on Self. themselves. Yes. Yung kanilang mga selfish agenda. Para mapansin sila, para makilala sila. Yun, Mapuri. mapuri sila. Tama ba yan? Ang isa lang sa napansin ko rito, hindi niya binanggit dito yung Sadducees. Sino ba Hindi. yung Sadducees?
yung Sadducees, sila ay actually yung nasa loob ng temple. O, Ah, may kasama doon yung priest, kasama yung mga lay na nagsiserve doon. Parang tayo siguro, no? ah, Nagsiserve tayo sa church. So, meron tayong teachings about God. oo. Ah, So mas lagi nababanggit ni Jesus sa woe to you yung Pharisees no and scribes. Ang mm-mm, Sadducees hindi masyado kasi nagsiserve naman sila sa temple. mm-mm, Okay. So ang sa akin naman yung fill mm-mm. up. Yung fill up na yon kasi yun yung mga hindi ginagawa nung ating mga ninuno. Siguro yung measured out is ibig sabihin hindi nila ginawa but instead condemn pa nila na murder pa nga si Jesus. Yan. Yan yung ating ngayong pinag-aaralan so that hindi natin ulitin yon. Especially dun sa mga tinalaga ng ating Panginoon. Yung mga propeta niya yan eh. So, yung fill up, parang sinasabing punuin ninyo yung mga pagkukulang. Yeah. No, kailangan natin i-fill up yon kasi ayaw na natin ulit maulit pa. Yeah. Okay, so sa akin naman yung message para sa atin na feel ko rin talaga, alam mo, pag tinignan mo dito, sasabihin mo agad, parang kanina, no, nakita ko, bakit si Jesus galit na galit, di ba? Ito pa yung mga nagtuturo, di ba? Sila yung nagtuturo sa mga tao, di ba? Pero galit na galit siya, sinasabi niya, yung kabahuan nila, na si Jesus lang nakakaalam. Dahil siyempre, hypocrite, di naman kita ng iba, nasa loob, di ba? Alam mo kung ano pala, yung message, kung talagang aalamin nila kung ako ito, mahal na mahal kayo ni God. Kasi kinokorek niya kayo eh. Ayaw niya na pabayaan kayo. Sige, gawin niya. Bahala kayo. Pupunta kayo sa hell. Hindi. Sinasabi niya para makorek mo. Ay, naku. Alam pala ni God na yung hypocrite. Kasi hypocrite, ikaw lang nakakalam eh. Sinabi ni God dito. So kung at present, tayo yan, magising tayo na oo nga, hypocrite pala ako, di ba? So, anong ibig sabihin nun? Binibigyan tayo ng chance ni God na baguhin natin yung ating mga pamamaraan. Kaya, yun yung nakita ko kasi parang sabi, galit, galit na galit si God. Yung pala, para ding magulang, no, na kaya ka minsan napapagalita kasi gusto ng magulang mo, itama mo yung ginagawa mo. Syempre, minsan may mga bata talaga na kailangan pagalitan, hindi yan, makuha ka sa isang tingin, hindi ganon di ba? So, kaya talaga, may example pa siya. Pag hindi pa naman natin maintindihan, talaga namang ewan ko na. Tayo na yung choice na natin yun kasi meron tayong free will, di ba? Pero God continue to remind us of our evil thoughts, no? Yung mga ginagawa natin. Kaya pagkakataon na ito, nabaguhin natin yung sarili natin, yung intention natin, kung bakit tayo mabait, kung bakit tayo nagsisimba, ba't tayo nagiging charitable, baguhin natin yung intention natin. Yung sa totoo lang. Amen. Mhm. So, ang focus talaga nito, yung hypocrisy. Parang yan yung punot dulo kung bakit si Jesus ay binigay niya itong gospel. Sabi mo nga yung woe to you, 3 araw natin Yan, tinignan yun. totoo. Ito na siguro yung isang napansin ko rito, yung kanyang sinasabihan are the Pharisees and scribes. They serve the church. Mm-mm. And yet, kahit na nagsiserve sila simbahan, naghahangad sila na sila ay makilala, mapansin, di ba? At parang mabigyan ng respeto. Yun ang gusto nila. Sa tingin ko, ito rin ay pareho rin sa ating mga nagsiserve sa simbahan. Mm. Naalala ko nung mga bago pala ako nagsiserve, naka-attend ako sa yung meeting. Ako talagang nag-aaway sila. Ang daming yung mga arguments, talagang minsan nagiging personal. At kahit na outside the meeting na, nag-aaway pa rin. Oo.
Ngayon, medyo talagang hindi na ganon. Napapansin ko, hindi na ganon yung ano. Meron paminsan-minsan, pero malaking improvement. Yeah. And ito yung sinasabi natin, pagka nagsiserve ka, ito yung mga pinaalala ng Panginoon eh. Deny yourself. Alisin mo yung para sa sarili mo. Pick up your cross and follow Jesus. Yan yun. And siguro, humility. Willing ka talaga magparaya. Yeah. Just for the sake of unity and peace in the church. Amen. Yun. Correct. Ayaw naman, fill up. Ito yung mga noong panahon na yun. Si Jesus pa mismo ang kanilang kinakalaban, di ba? Gusto nilang mawala si Jesus because they are insecure doon sa, baka mawalan sila ng papel. Mas maraming sumusunod kay Jesus Jesus, noon eh. So parang feeling nila, baka nababawasan yung mga fans natin ah. So, yun yung pwede rin mangyari yun sa that's why pinaalala sa atin. Because sabi nga, history repeats itself. Marami na ako nakitang ganon. Yung mga nangyari kay Jesus, merong mga time na nangyari na rin sa mga apostoles niya. Di ba? Mga pinatay nga yung mga apostoles niya. Nila cause of yung death nila kung paano. After that, recently yung kay Pope Francis, maraming sumisira sa Meron kanya. talagang, kasama talaga yon eh. Kasi sabi niya, follow me eh. So, ibig sabihin yung journey. Tsaka sinabi, pick up your cross. Cross po yun. No, yung mga trials sa buhay natin na pwedeng hindi mawala. Pero pag binuhat mo, tutulungan ka ni God. Pero kailangan mong buhatin. Pag buhat mo, gumagaan, pero nandyan. Isa yon sa pinapaalala sa atin ng ating Panginoon through this gospel na huwag nyo nang gayahin yung ginawa ng mga ninuno natin before. Amen. Okay, so see you tomorrow. In our coffee time with Amen. God.